Hello guys, welcome back to my channel again. Ngayon guys, ang gagawin natin ay dishwasher. Kung makikita nyo, ang error niya ay E4, F6. E4, F6. So, samahan nyo guys para i-check natin kung anong problema nito. So, yan, tingnan natin. Tingnan natin. 3, 4. Kaya natin ayan, lumalabas kagad yung error niya. Kung mapapansin nyo, lumalabas kagad yung error. Patayin natin na exit. Ayan. Lagyan natin sa program 4. Ayan. Ayan, nalabas kagad yung error. F6, E4, F6. So yan, F6 na yan, tubig yan eh. Sa mga lumang model, yung F6 sa tubig yan. F6, E4. So, check natin yung... Patayin muna natin. Check natin yung overflow. Ayan guys, kung makikita nyo, daming tubig sa ilalim. So may leak. So yan guys, meron siyang leak. Kitang-kita nyo naman. Maraming tubig. Tumatagay sa ilalim. Checkin natin yung ano. Tanggalin muna natin itong tornilyo. Yan. Ito yung mga lumang modelo ng Whirlpool na dishwasher. Ito yung mga lumang modelo. Yan. Ayan. Natin na yun. So, nagkaroon ng tubig guys. Kaya itong gumagana itong overflow switch. Ayan. So, andito yung problema. May leak siya guys. May leak dito sa tubo. Dito. Ayun. May leak siya. Kaya itong overflow, nagkaroon ng EV-F6 ito, kasi itong overflow niya nag-activate. Yan. Nagkaroon ng tubig dito. Nag-activate yung overflow switch niya. Kaya naman nagkaroon ng tubig dahil ito, may leak dito guys. Oh. Na-repair na nila to. Na-repair na nila ito. Yan. Tanggalin natin itong overflow muna. Yan. Tapos tanggalin natin itong ayan. So, dito yung problema guys. Ito sa nilagyan nila ng tape. Ano ba yan? Yan natin ito. Maraming tagas dito. Ayan. Ayan natin ito.
Yan natin yan. Tapos ibalik natin. Ito naman guys, tanggalin mo lang yung tubig dito. Pag natanggal mo na yung tubig dito sa ano, sa lugo, okay na yan. Pero tatanggalin muna natin itong yung lumang hose, tanggalin natin. Tanggalin natin. Tanggalin natin itong hose. Ganyan. Natin ito. Sobra. Okay. Kung makikita nyo guys, ito muna palitan natin. Para malaman natin kung may upang tagas. Okay. So, paandar natin siya ngayon. Paandar natin. Stop. So, natin kung mag-error pa. So guys, hintayin natin na maglaba siya. Kung nagdating sa 28, papasok na yung tubig niya. So, standby muna tayo. 126 na siya. Pumasok na yung tubig at naglalaba na siya. Ayan, naglalaba na siya. So, wala na yung error niya na, wala na yung error niya na E4, F6. Dahil yun dun sa leak dito. Ngayon, titingnan natin ngayon kung kakaroon siya ng init, kung gumagana yung heater niya. Okay, so paglalabahin mo natin, dapat check natin ng mga 1 minute. Dapat mainit na yung tubig niyan. So yan guys, naglalaba siya. Ay naghuhugas. So tingnan natin kung may init yung tubig. Wala. So ayan guys, meron pa siya isang problema. Meron pa siya isang problema guys. Hindi umiinit yung tubig niya. So malamang yung heater niya hindi gumagana. Okay? Buksan natin. Pero i-drain muna natin. I-drain muna natin yung tubig. Makikita nyo wala na siyang tulo. Okay na. So ito na ang problema ngayon. Hindi gumagana yung heater. Tingnan natin sa meter. Check natin yung dito. Ito yung pinaka-terminal lang guys. Ito yung pinaka-terminal ng heater. Check natin kung meron. Ayan. So meron siyang resistance. Diyan yung buo yung heater niya. Ngayon, check natin dito sa terminal. May terminal yan sa loob. Pinaka-wire ito. Ito kasi yung heater niya. Ito. Check natin dito. Kaso hindi nakikita guys eh. Tapos salpak lang yun. Yan. Tapos tanggalin natin dito. Luwagan natin yung lock. Yan. Luwagan natin yung lock nito. Tingnan natin ko ito. Pagtanggal natin dito. Ayan. Tanggal guys.
natin ito. Yan, mag-control. Pero tanggalin ko dito. So ito yung guys. Ayan, makita nyo. Ayan, so ito. Tanggalin na natin lahat. Balik na lang natin. Balik na. So ito yung guys. Ito yung heater. Pag chinek mo rito, ayan, wala siyang continuity. Ito yung pinaka-terminal. Wala siyang continuity. Pero pag chinek mo dito, dito sa pinaka-terminal ng heater, meron. Chinek dito. Ayan. Chinek mo dito, meron siya. Ayan. Meron siya resistance. Pero pag dito, wala. So ito yung terminal niya. So kadalasan niyang putol dito. Ayan. Wala siyang continuity. Lagyan natin sa ano. Sa resist continuity. Ito natin. Ayan. Hindi ka tutunog. Ayan. Pag dito, natin kung meron. So wala siyang continuity, di ba? Kasi makikita niyo. Ayan. Pag dito, wala. So pag dito, ay meron na siya. Pag dito, wala. Dito siya wala. Sa kabila. Sa kabilang wala. Ito pala. Ito wala. Oh. Dapat yan meron. So pwede natin i-jumper yan. Jumper wire. Kaya natin. Ang gawin lang naman guys. Pasok mo lang dito yun. Oh. Yan. Jumper natin ganyan. Tapos, nakabit na sa kabila. Kabit natin din sa kabila. Iwasan lang natin dumikit dito sa bakal. So, pag dumikit sa bakal, magkakaroon ng grounding yan. Magkakaroon ng ano, mag-short circuit yan. Pagkakaroon ng short circuit pagka so itali mo rin dito sa kabila. Ito, tali natin ganyan.
Jumper na siya. Okay. Balik mo yung isa doon para siguro dalawa. Yan. Ito lang yung sumra para hindi magdikit. So, testing natin ulit. Testing natin kung meron na dito. Yan. Yan, meron na. Meron na guys, oh. Dati wala yan. Makikita mo may resistance na. Okay, so ito lang. Hindi jumper mo lang ito. I-jumper mo lang siya para magkaroon ng connector. Jumper mo ganun. Iwasan mo lang na dumikit dito sa bakal. So itong kalibila okay siya. Okay? Tignan natin guys. Tingnan natin siya. Hindi mo mahirap ako i-kaya sa loob. Yan. Okay na siya. Okay guys, balik natin yung grounding. Ayan. Sarado na natin. So yun guys. Paandarin ulit natin. Kabitan natin yung paandarin natin kung magkakaroon na ng init. Lagyan natin sa 4. Ayan. Okay, try natin ngayon. Obserbahan natin guys. So, balikan natin guys. Pagka naglalaban na, nag-wash na. So, ayan guys. I-check na natin. I-check natin kung uminit. Ayan. Ayan, kung makikita nyo guys, nagkakaroon siya ng steam. Yan, umuusok. Sabihin, gumagana na. Okay? Yan. Okay na siya. Okay na siya guys. So sana guys may natutunan kayo sa aking video. At huwag kalimutan mag-like, subscribe, and comment. Salamat guys.